Magandang umaga po muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay 8 AM po. Araw po ng Martes, June 11. June 12 bukas, birthday pala ni Kaito. Shout out na kay Kaito sa Paumbong, Gusi, Santo Rosario, Paumbong, Bulacan. Asawa ng ate ko, asawa ni Ate Rosie. Birthday pala bukas. Ilang taon na kaya yun? Si Kaito, happy birthday. Sana marami pang birthday na darating sa buhay mo. Ingatan ka ni Lord. Shout out din sa Tokero clan, Tokero family, Zambrano family sa Cebu, mga pinsan ko. Si Ate Rosale sa Cebu, shout out din. Namatay kasi yung asawa niya, kailan lang, kaya malungkot yun. Sana nga nakamove on ka na, Ate Rosale. Ganun talaga, isipin mo lang na wala tayo, lahat naman tayo mamamatay, pero kaya tibayan mo yung loob mo. Yung pong upload po ng mga gawa, siguro po nabasa niyo po si Esteban po ang mahaba po, kasi mahaba kung babasahin ko po, kaya kwento ko na lang po si Esteban. Saka si Saulo po, siguro po pamilyar na sa inyo si Saulo. Si Esteban po ay lingkod ng Diyos, tapat siya sa Diyos, napuspos siya ng Espiritu Santo. Naniwala po siya na si Jesus ang ating tagapagligtas. Kaya nung panahon pong yon, ang Panginoong Jesus po ay wala na sa libutan, nakaakyat na po kaya po aklat ng mga gawa, mga apostol ng ating Panginoong Jesus ang nagpatotoo, ang nangangaral. Ito pong si Esteban po ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, kaya po naglingkod siya sa Diyos. Lahat po is kikwento niya tungkol sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Noong pong panahon yon, yung kung sumasampalataya ka po kay Jesus, ating Panginoon, papatayin ka po, yung kakald ka rin ka, babatuhin ka hanggang sa mamatay, huhulihin ka. Kaya po ang mga punong pare, binato si Esteban hanggang sa mamatay, sa maiksing kwento po. Tapos po yung si Saulo na mayamang binata, aprobado ni Saulo ang pagkamatay ni Esteban. Suportado niya. Kaya yung pong si Saulo na yan, yun po ay ginagamit niya kanyang pera, ang kanyang yaman, binatang mayaman, para kung makita niya na may sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay huhulihin po niya, gagapusin, kakard ka rin. Kung lalaban, pwedeng patayin. Kaya po, ito po si Saulo, humingi po siya ng permit sa punong pare, sa pamahalaan, na pupunta siya sa Damasco, tugisin niya ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, mga apostol. Kaya po nagkawatak-watak ang lahat ng mananampalataya sa Jerusalem. Lahat ng mananampalataya po kay Jesus ng panahon yon, nagkawatak-watak sila. Naghiwalay-hiwalay po siya, punta ng kung saan-saang lugar para po takasan si Saulo, dahil humingi po siya ng permit sa punong pare upang tugisin sa mga sinaguga ang mga taong sumasampalataya si Jesus. Kay Jesus ang daan, si Jesus ang buhay, si Jesus ay Panginoon, at si Jesus ay buhay. Kaya po papatayin po niya. Kaya po patuloy po pagtugis ni Saulo sa mga apostol. Noong pong si Saulo po ay papunta ng Damasco, ay bago po siya makapasok sa lungsod, nakita po niya sa paligid ang isang kislap na nakakasilaw galing sa langit. Bagsak po siya, nalaglag po siya sa kanyang kabayong sasakyan. At may tinig po na nagsasalita na mula sa langit, sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot po si Saulo, Panginoon, sino po kayo? Sumagot po yung tinig na mula sa langit na, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tumayo ka at pumasok ka sa lungsod. Kaya po pagtayo po ni Saulo, hindi na po pala siya makakita, nabulag po siya. Tapos inaalalayan siya
ng mga kasamahan niya. Inalayan si Saulo, nabulag na po siya. Yun po ay si Ananias po ay mayroon si Ananias po ay puspos ng Espiritu Santo, naglingkod po sa Diyos. Naniniwala po siya kay Jesus. Kaya sa panaginip po ni Ananias, kinausap siya ng ating Panginoong Jesus. Ananias, punta ka sa may kalye tuwid, hanapin mo doon yung taga-Tarso na nagngangalang Saulo. Sabi po ni Ananias, Panginoon, mapanganib ng taong yan. Takot siya. Kasi po, kaya siya nandito sa Damasco, tinutugis niya ang mga taong naglilingkod sa iyo, sumasampalataya sa inyo. Kaya mapanganib yung tao na yan, makasalanan yan. Natakot si Ananias, sabi ng Panginoong Jesus na, puntahan mo dahil siya ang pinili ko. Alam na niya dahil ayan siya nanalangin, nakita kanya sa kanyang pangitain na darating ka at ang iyong kamay ipatong mo sa kanyang ulo at makakakita siya muli. Sinunod po ni Ananias ang sinabi ng Panginoon. Kaya pagkagising po niya, pinuntahan po ni Ananias si Saulo at sinabi ni Ananias na naparito ako, sinugo ako ng Panginoon upang ipatong ang aking kamay sa iyo at makakita kang muli. Nung pinatong po ni Ananias ang kamay niya kay Saulo, may nalaglag po sa mata ni Saulo na parang kaliskis at nakakita po siya. Kumain po siya at 3 araw po siyang nabulag 3 araw siyang hindi kumain, hindi kuminom. Napahiya po siya dahil matalino yung Saulo po. Mayaman, matalino pa. Napahiya siya na mali pala yung pinaglalaban ko. Talaga palang si Jesus pala ay Diyos at anak ng Diyos. Siya pala ang tagapagligtas. Kaya noong pong nakakita po siya, kumain po siya at lumakas. Nung lumakas po siya, nagsimula pong mangaral at nagiging Christian po. Si Saulo po, siya po si Pablo. Yan po ang istorya ni Pablo. Noong po naging Christian siya po, si Saulo, nagiging Pablo na siya. Yun, si Apostol Pablo po, yung palagi natin naririnig na apostol ng ating Panginoong Jesus. Kasi tumagal po sila sa Antioquia. Tumagal po isang taon doon din sila nangaral. Marami siyang taong pinapangaralan sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Doon po sa Antioquia, simulang tawagin sila na mga Kristiyanos. Ang mga alagad ay simulang tawagin na Kristiyanos. Kahit na po saan kang lugar, hindi na yung Israelita ka, nakakalamang. Hindi po. Kahit saan kang lugar, kahit saan ka man, taga saan ka man, basta sumasampalataya ka sa ating Panginoong Jesus, na siya ang daan, siya ang buhay, at maliligtas po. Yun po ang istorya po ni Pablo. Si Pablo po, nung dati pong kalaban pa siya ng Diyos, Saulo po ang pangalan niya. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayo? Ingatan kayo ng Diyos.